Magandang gabi po mga kapatid kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Sa gabi pong ito ay atin pong pag-aaralan ang kanyang salita at dito na po tayo sa 1 Peter or sa unang 1 Peter dito sa Pinoy version. 1 Peter chapter 2. Ang 1 Peter chapter 2 ay makabuluhan. Hindi ko na po babasahin dahil alam ko pong hindi ko na po babasahin ang buong chapter dahil alam ko po na nabasa nyo ito dahil pinost po ni Ading Melba. At ang atin pong aaralin ay dito po sa 1 Peter chapter 2. At ang 1 Peter chapter 2 ay makabuluhan dahil kinukwento nito ang pagkakakilanlan at praktikal na gawain at pamumuhay ng isang Kristiyano dito sa magulong mundo. Dito po sa verses 1 to 8 ay makikita natin yung tinatawag nating paglagong espiritual. Sapagkat hinihimok ni Pedro ang mga mananampalataya na magutom sa gatas na parang mga bagong silang na sanggol sa tinatawag na buhay na bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang maging malakas sila lagi sa pananampalataya. At dito po sa verses 9 and 10 naman ay ipinapaliwanag ni Pedro na balang araw ay tatanggapin nila ang gantimpala o bunga ng kanilang pananampalataya katulad ng mga unang nanampalataya. And then sa verse 9 and 10 ay hinalintulad ni Pedro ang mga Kristiyano na pinili din sila ng Diyos gaya ng mga tao sa Israel. Chosen nation, chosen people. Kaya't ang kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para na rin sa lahat. At dito naman sa verses 13 to 20 ay tinuruan ni Pedro ang mga mananampalataya na magpailalim sa otoridad ng tao kahit na masama at hindi makatarungan para sa Panginoon. Intensyon nito na para tumahimik na lang ang mga mangmang, mga namumuno. Ngunit ang pagtahimik ay hindi upang sumang-ayon sa kasamaan nila, kundi pagtalima sa otoridad na balang araw haharap sila sa Diyos. At dito sa verses 21 to 25, dito ay upang matulungan ang mga mananampalataya na magtiis sa hindi makatarungang paghihirap at pinunto ni Pedro ang halimbawa ni Jesus. Napaalalahanan sila na kahit si Kristo ay naghirap
para sa kanila. Ininsulto, pinahiya at ipinako sa krus. Pero hindi siya gumanti. Bagkus ay ipinasa Diyos lamang niya. Napaalalahanan sila na kahit si Kristo ay hindi naghirap, or kahit si Kristo ay naghirap, mapaalalahanan tayo na kahit si Kristo ay naghirap para sa atin. Ininsulto siya, pinahiya siya, at ipinako sa krus. Pero hindi siya gumanti, bagkus ay ipinasa Diyos niya lamang. Kaya mga kapatid, ito'y pagpapaalala kung papaano tayo mamuhay dito sa mundong magulo na may matibay na pananampalataya. Na tayo rin ay pinili ng Diyos na hindi lamang para sa mga Hudyo ang kaligtasan. Na tayo ay maturuan na sumunod sa otoridad ng mga namumuno kahit na mahirap, at maging kahalintulad ni Kristo na nagtiis at hindi gumanti sa mga gumawa sa kanya ng masama. Basahin ko po sa 1 Peter bilang panghuli. Basahin ko ang 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi niya po dito, pinasan ni Kristo dun sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat niya, kaya tayo gumaling. Ito po ang ating aral sa gabing ito, at sana ay meron po tayong napulot. Magandang gabi, at sa Diyos lamang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Good night.